Kung bakit na-click mo or pinapanood mo itong video na to kasi hindi mo maikakaila, hindi mo maitatago na nalalamig na yung relationship nyo, nadadry na yung relationship nyo. Pero ang good thing at good news mga kapatid, it doesn't mean na kapag nanlalamig yung relationship nyo ay hindi nyo na mahal ang isa't isa. Sometimes nangyayari to para mas tumaas pa or mag-level up yung pagmamahalan at yung intimacy ninyong dalawa. Kaya ninyo naranasan na parang nadadry at nalalamig. Okay? Normal yan sa bawat mag-asawa, sa bawat relasyon. Sometimes God will allow it so that mas maging pure yung pagmamahalan ninyong dalawa at mag-level up yung intimacy ninyong mag-partner. Okay? So, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Let's go! Kapatid, before ka na sumuko, before ka na sabihin na maghiwalay na tayo, akin yung mga bata. Panoorin mo muna itong video na to. Kasi kapag in-apply nyo ito, kapag ginawa nyo ito, trust me, maayos yung relationship nyo. At ito pang ang good news, mas mag-level up at mas mamahalin nyo yung bawat isa. So number 1 na dapat nyong gawin kung nandyan kayo na situation is that kailangan nyo kumalma, kailangan nyo mag-relax kasi nagiging emotional na kayo. And relationship should not be based on emotion kasi yung emotion pa iba-iba yan. Ngayon mahal mo, mamaya hindi mo mahal. Ngayon importante siya sa buhay mo, mamaya hindi siya importante. So both of you mga kapatid is that you need to relax. At kung ang question mo, ang tanong mo sa akin, sabi mo, kuya, siya lang naman yung nalalamig sa akin. There's nothing na siya lang yung nalamig sa'yo. Nalalamig siya sa'yo kasi merong mga bagay na nangyari sa inyo na kung saan nag-push para manlamig siya. Okay? Yan na nga yung sinosolusyonan natin ngayon. So, ang number 1 na step is that ang mag-relax ka, ang kumalma ka, at ganun din siya. Okay? Kahit wag mo na kayong mag-usap. Kahit wag mo muna siyang awayin. Just relax. Just sit down. Sit down. Sit down. Wag nyo munang pag-usapan kasi just relax. Yun yung the best na dapat nyo gawin. After nyo naka-relax. After na parang, kumalma yung emotion, yung galit, yung ines, then dun na i-apply nyo itong number 2, which is open communication. Sometimes maraming relasyon na sisira kasi walang open communication. Hindi ka nag-uusap ng maayos at walang nakikinig sa inyo. Parehas na sobrang taas ng pride. Parehas na gustong maging tama. Parehas na gusto na ako lang yung pakinggan mo at ayaw mong makinig sa side niya. Sometimes, maraming mga problema at struggle ng mag-partner, magrelasyon na naaayos lang yan, sana naayos yan kung marunong kayong mag-open at makinig. Okay? Mag-open ka ng side. Mag-open ka ng nararamdaman mo. Not in a way na ipamukha mo sa kanya o pahiyain mo siya. Kundi you just want na malaman niya rin kung ano yung tunay na nangyayari sa buhay mo. At kapag ginagawa mo yun sa kanya, dapat siya matuturing makinig. Or vice versa. Kung nag-open siya sa'yo, imbis na mag-react ka agad, imbis na magalit ka agad, ganito kasi, relax. Makinig ka muna. Bago ka mag-react, makinig ka muna. Ikaw na malaki ang mata, makinig ka muna. Kaya ka pumapangit Ayaw mo makinig yung bunganga mo ayaw mo kasing makinig. Kaya walang naayos. Kaya feeling nyo parang lumalayo na kayo sa isa at nalalamig na kayo. Itong katotohanan, matutong mag-open at makutong makinig. Once na napakinggan mo at after mo na napakinggan, after kayo nag-usap, gawin nyo itong number 3 which is check and balance. Okay? Sa mga business, sa mga co-op, sa mga firms, meron tayong sinasabi na check and balance na i-check natin and then i-balance natin. Kung ano ba talaga ang problema, yun yung solusyonan natin. Okay? Huwag kayong, minsan yung malit lang na problema ninyo is that pinapalaki nyo kasi kung ano-ano na yung ina-attach nyo dito. Solusyonan nyo kung ano lang yung problema, kung ano yung issue. Bigyan nyo ng balance. Bigyan nyo ng solusyon. Mag-isip kayo ng paraan. Okay?
mag-isip kayo ng paraan kung ano ang dapat nyong gawin, paano nyo ba ito solusyonan, ano ba yung dapat mabago sa atin, ano ba yung dapat mabago rin sa'yo. Sometimes, kapag hindi nyo ito ginagawa, wala talagang mangyayari sa relationship nyo at mahirapan talaga kayo na gawin ito kung merong pride na nanaig sa puso nyo at ayaw ng isa na tumulong. Ayaw na i-workout ng isa. Okay? Ito ay dapat dalawa kayo na mag-workout. Dapat parehas kayo na magpakumbaba at i-check yung sarili at saka i-balance ang relationship nyo, i-balance niyo. Sometimes, baka nakalimutan nyo na yung sex life nyo sa mga mag-asawa. Baka nakalimutan niya yung mga dates nyo, hindi na kayo nagde-date, ganon. Baka nakalimutan na, wala kayong time pala sa mga anak nyo, wala pala kayong time na, magkape rin, mag-usap ganon, magkwentuhan ganon. Okay, so i-check nyo, tignan nyo kung ano ba talaga ang problema. Kung ano yung mga bagay na hindi nyo na ginagawa na dati ginagawa nyo. Okay? Kailangan nyo gawin yun. At ano ba yung mga unresolved issue ng nakaraan na buwan? Make sure na ayusin nyo mga yun. Wala dapat nakatago na sama ng loob or galit sa partner kasi yun yung mga dahilan kung bakit bigla ka na lang nagagalit. Bigla ka na lang, nagiging lion or dragon. Kasi meron ka pa rin tinatago na nakaraan. Ilabas yung mga yon. I-check nyo yung mga yon and then make a balance. Make a solution. Do something about those issues. Okay? Tandaan nyo yan. And number 4 na dapat nyong gawin is that make sure to have time. Sometimes, the reason kung bakit nang lalamig kayo kasi wala kayong time na ini-spend you together, kaya walang connection. Walang nangyayari. Or, kumbaga, parang nadi-disconnect kayo kasi nawawalan na kayo ng time sa isa't isa. Wala kayong time na mag-date, wala kayong time na mag-loving-loving, puro kayo trabaho, wala kayong time para sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, wala kayong time to do some things, like magluto, mag-picnic, ganun. Make sure na magbigay kayo ng time exclusively para sa inyong mag-partner lang. And then secondly, para sa pamilya nyo. Kasi yung mga bagay natin na ginagawa nyo, ito yung nagre-reconnect sa connection ninyong dalawa at mawawala na yung panlalamig at yung lumalayo na siya sa buwan. Ito yung solusyon. And last but not the least na dapat yung gawin is number 5, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33. So, bawat relasyon dapat ang foundation ay si Lord. I-commit nyo sa Kanya lahat. Open your Bible. I suggest you to read in the book of Proverbs and Psalm. Andun, mga kapatid, makakatulong sa relasyon ninyong dalawa. Or maaari na makipag-attend kayo sa mga cell groups, ganoon, sa mga grupo sa churches, sa mga grupo ng mga mag-asawa, sa mga couples, or sa mga men's fellowship or women's fellowship, kasi yun yung mga makakatulong sa inyong dalawa. Kasi trust me, sometimes sinasarili mo lang problema nyo, sinasarili mo yung problema mo, yung pinagdadaanan nyo, kaya parang ang bigat-bigat. Pero sa totoo lang, hindi naman pala mabigat kung meron kang mga kaibigan, mga kapatiran, mga kapatid, wherein i-share mo din sa kanila so that they will carry your burden, they will pray for you, mas magaanan ka, and then uuwi ka or babalik ka sa relationship nyo na magaan na, okay na, maayos yung relationship nyo. Makapag-usap kayo ng mga ayos, makipagkwentuhan ka, makapag-open ka sa kanya at natututo ka ng makinig sa kanya dahil sa tulong ng mga groups na yan, ng mga fellowship na yan, and dahil sa pagsisik mo sa kaharian ng Diyos. Trust me, 100.1% makakatulong. So that's it mga kapatid. I hope na meron na naman kayong natutunan. I hope na na-bless kayo. Don't forget to share this video, to react, and to, comment down below para marami pa tayong ma-reach out. That's it. God bless. Bye.